Magandang gabi, Rosalie. Mas naging mainit ba ngayon ang talakayan dyan sa House of Representatives kaysa sa Senate noong nakaraang linggo? Oo, Jules, sa umpisa ng pagdinig talagang naging mainit yung talakayan. Dumalo nga dito sa budget hearing ng House Committee on Appropriations para sa 2025 proposed budget ng kanyang tanggapan, si Vice President Sara Duterte. Sa opening statement pa lang ng Vice Presidente, nagsalita na ito tungkol sa iba't ibang isyong ibinapato sa kanya. Kabilang na nga dyan yung 125 million pesos na halaga ng confidential funds ng tanggapan noong 2022. We have received audit actions regarding the confidential funds of the OVP. We have submitted our responses and we assure our full cooperation with the ongoing audit. I am, however, bewildered as to the issues being propagated and the fact that we were able to efficiently utilize funds given to the OVP in December 2022, considering that in the government, usually we disperse millions, if not billions of pesos in a single day. Sa simula pa lang ng budget hearing, binanggit na ng tagapangulo ng House Committee on Appropriations na binigyan na ito ng ulat ng Commission on Audit o COA tungkol sa kanilang findings sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds ng tanggapan nga nito noong 2022. Ang issue sa confidential funds naging sentro ng pagtatanong ng mga kongresista. Si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang naghayag ng notice of disallowance ng COA sa paggamit ng 73 million pesos na halaga ng confidential funds ng OVP noong 2022. Bagay na paulit-ulit na tinanggiang sagutin ng Vice Presidente ang mga tanong kaugnay nito. Question din ng Vice President ang rules ng House Committee on Appropriations. The COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm? Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of in the House of Representatives. Gumantit din sa puntong humiling ang Vice Presidenteng palitaan yung presiding chairperson ng House Committee on Appropriations na si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person this hearing, Madam President. I did Vice not move, President. ma'am. I requested as your resource person, I requested So that the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig mo yung please proceed. nakikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated, amounting to a total of, Honorable Friends, do you want to Amounting read to a that? total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, BBM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin illegal yung paggamit nito. Madam Chair, nitong mga items na binanggit ko po, Madam Madam Chair. Chair,
Madam Vice President. You cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. Sa pagdinig, ilang beses ding naghain ng point of order si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Sa gitna ito ng mga pagtatungan ng iba ninyang mga kasamahang kongresista sa confidential funds ng pangalawang Pangulo. It was settled that the issue would be the 2025 budget. And in all our hearings, to what I recall, when we want to question something about performance, we question the 2024 budget, not the 2023 budget. What is being questioned now is the 2023 budget, which was discussed very extensively last year. And that is the reason why the House removed the confidential funds. So that issue has already been, to my mind, for purposes of the budget hearing, laid to rest. So that's my observation, Madam Chair. We note that, Madam former President, but of course we know that yung pong pondo ng 2023 ay of course pwede pa rin maging continuing appropriation hanggang 2024. So in the same way, 2022 pwede maging continuing pa rin 2023. Tinanong din ng ilang kongresista ang kinatawan ng Commission on Audit na si Assistant Commissioner Alexander Juliano tungkol sa detalye ng disallowance notice ng COA sa paggamit ng Office of the Vice President sa confidential funds noong 2022, subalit tumanggi itong magbigay ng pahayag dahil anya wala itong kinalaman o wala itong nalalaman tungkol sa ulat o yung notice of disallowance. 17 mambabatas ang nakapila na magtatanong sa Vice Presidente kaugnay ng budget nito, pero lahat ng sagot ng Vice Presidente ay dinidefer niya ang mga tanong at binibigyan niya ng oportunidad pinauubaya na niya sa Kongreso yung pag-aproba sa 2025 proposed budget ng Office of the Vice President at tumatanggi na ang Vice Presidente na sagutin ang lahat ng tanong, may kinalaman man o walang kinalaman ito sa confidential funds ng Vice President noong 2020. June sa ngayon, ongoing pa rin ang budget hearing ng Office of the Vice President. At kanina ay nalaman din natin na walang ibang kasamang opisyal ng Office of the Vice President, si Vice President Duterte, at siya lang ang dumalo ng budget hearing ng kanyang ahensya. Ang nakikita natin kasama niya dito ay yung kanyang tagapagsalita na si Attorney COA. Balik sa iyo, Joe. Isang tanong lang, Rosalie, ano ba ang kinalaman o kahalagahan ng 2022 budget na yon na may confidential funds na issue sa budget ngayong 2025? Kaya dapat masagot yon ni Vice President Sara para sa mga Makabayan Block. Hindi lang Makabayan Block yung nagtanong tungkol sa confidential funds. Yung napakita nating video kanina, June, first part pa lang yun, ng interpellation, yung pagtatanong ng mga kongresista. Actually, halos magkakasunod na nagtanong yung mga Makabayan Block Solons. Pero yung mga sumunod doon na mga kongresista, mga miyembro din ng majority group dito sa Kamara, nagtanong tungkol sa confidential funds. Ang ipinupunto nila, kung ang confidential funds ay bahagi ng pondo ng pamahalaan na galing sa buwis ng taong bayan, dapat may karapatan ang mga mamamayan na malaman kung paano ito ginamit. Pero nga ang sinasagot palagi ng Vice Presidente ay nakahanda itong tumugon doon sa hinihiling ng Commission on Audit at makipag-cooperate sa kanila. So ang gustong ipunto ng Vice Presidente, kailangan siya magpaliwanag sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan katulad nitong Commission on Audit, at meron din naman kasi mga nakasampang o may mga nakahaing petisyon sa Korte Suprema hinggil dito sa paggamit o paglalaan o allocation ng confidential funds. Pero ang ipinipunto nga ng mga kongresista, kung nga ito ay bahagi ng buwis ng taong bayan, meron din karapatan ng taong bayan paano ba ginamit ng Office of the Vice President ang confidential funds noong 2022. Dito nga sa pagdinig ng Kongreso ay tumatangging sumagot ng tanong ang Vice Presidente kaugnay nito, at ganoon din sa iba pang tanong patungkol naman sa budget proposal ng Vice President para sa taong 2025. Balik sa iyo, Julie. Alright, maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat live mula sa House of Representatives.
Hindi sumipot sa pagdinig si VP Duterte at wala ni isa man itong kinatawan sa pagdinig. Isang oras na naghintay ang mga mambabatas pero walang Vice President Sara Duterte ang nagpakita sa kanila. Sa halip, nagpadala ng sulat ang Office of the Vice President na naka-address kay House Speaker Martin Romualdez kung saan sinabi ng Vice Presidente na naisumite na ng kanyang tanggapan ng lahat ng kinakailangang documentation para sa presentation ng kanilang budget proposal. At gaya ng paulit-ulit na sagot ni VP Sara sa unang budget hearing, ipinauubaya na nito sa House Appropriations Panel ang desisyon sa OVP budget proposal. Mariing tinuligsa ng Makabayan Bloc Representatives ang no-show ni VP Duterte sa pagdinig. Pagboboykot ito, Madam Chair, dahil wala pang akong natatandaan na ahensya ng gobyerno o executive branch na binoykot ang Kongreso dito sa budget hearing and deliberation. So ang ibig sabihin, Madam Chair, betrayal of her oath of office. Talagang bratinela to the max, no? Na ayaw nang matanong, no, umiiwas sa mga tanong, at ito pa, no, kapag gusto nating tanungin, hindi uma-attend. She may not like our questions last hearing, Madam Chair. She may not like being questioned about the OVP expenses. She may not like sitting with us here in the House. But Madam Chair, she is accountable to the people and she has this sworn duty to the Constitution, being the head of the agency, to be here, no, para po ipagtanggol or malaman natin yung budget niya. Nagtalo-talo pa ang mga mambabatas kung itutuloy pa ba ang budget deliberation ng OVP nang maghain ng mosyon si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. Kwestiyon nito ang tila pagsasantabi ng matagal ng tradisyon ng Kamara na hindi sumasailalim sa pagtatanong ng mga mambabatas ang panukalang pondo ng tanggapan ng Pangulo at Pangalawang Pangulo bilang inter-branch courtesy. Yung hindi po pagdating ng ating Pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari na mga pagtatanong nung nakaraang pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President. Despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OVP budget for 2025 by question and answer, and I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. I am now introducing the motion, Madam Chair. I second, Madam Chair. To terminate the consideration of the budget of the Vice President, Madam Chair, on the basis of the long and time-honored tradition, Madam Chair. In order for us to respect a tradition. Bahagya namang nagkaroon ng tensyon sa off-mic discussions ng mga kongresista ng pagtalunan ng issue. Dapat nag-answer your query or your manifestation. Paano niya bigay stairman na sino tinatanong ko? Pira naman na. Patay pira sasagot. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Kalokohan naman yung pinagsasabi mo. Why the chairman only speak? Di ba kami pwede salita? We are also member, we just the same. Dati alam mo yun. Matapos ang botohan, 45 kongresista ang hindi pumabor na tapusin ang pagdinig habang 3 lamang ang sumang-ayong i-terminate ito. Indeed, the highest form of tradition in the House is the will of the majority. Itinuloy ang budget hearing at dito kinondena ng ilang kongresista ang pagboykot ng Pangalawang Pangulo sa pagdinig. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, insulto ito sa Kamara. And because she is not present, she is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget of the Vice President. And I do not care even if she is the Vice President, Madam Chair. I will not allow that Congress will be insulted by the head of any agency. Busod nito, isinusulong ng bawasan ng panukalang pondo ng Office of the Vice President para sa susunod na taon.
2.037 billion pesos ang 2025 budget proposal ng OVP. At kung si Kabataan Party List Representative Raul Manuel ang tatanungin, dapat gawin na lamang itong 128 million pesos. Ang sinusulong na natin ay tanggalan na ng budget yung socio-economic program delivery ng Office of the Vice President, Madam Chair, including yung PS na 87.5 million, MOE na 1.77 billion, tsaka yung capital outlay na 56.4 million, Madam Chair. Total po niyan is 1.9 billion. So kung ganun, Madam Chair, that we will significantly slash the OVP budget for 2025, merong matitira na around 128 million, Madam Chair. Yun na lang. Total naman pala ay mabuti pa na sa ibang ahensya na dumiretso yung ating mga kababayan for services. Bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na pang gagastos daw sa mahihirap? Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. At dahil naman walang kinatawan ng OVP sa pagdinig, ang mga kawani sa Commission on Audit o COA at Department of Budget and Management ang tinanong ng mga mambabatas kaugnay ng pondo ng Vice Presidente noong 2022 at 2023. Ayon naman sa kinatawan ng COA, may 6 na buwan si Vice President Duterte upang sagutin ang notice of disallowance sa 73 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds nito noong 2022. Monica, on a lighter note lang, napansin natin kanina na yung inihaing almusal at saka tanghalian sa mga dumalo sa pagdinig ng House Committee on Appropriations ay merong pusit, para sa almusal, champurado with fried pusit. Samantalang yung tanghalian naman, paella negra with squid. Natatandaan naman natin noong August 27, isa sa mga nag-trending, yung paghalintulad ni ACT Teachers Party List Representative Castro kay Vice President Duterte na nag-e-employ ng squid tactics dahil nga tumangging sumagot sa mga tanong kaugnay ng confidential funds nito noong 2022 at 2023. Ngayon, tungkol naman dun sa tanong, dun sa rekomendasyon na bawasan yung budget ng OVP para sa susunod na taon, depende pa yan kung aaprubahan sa plenaryo ng Kamara, gayon din sa Bicameral Conference Committee at kung lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para isang maging ganap na batas. So yan, Monica, muna ang latest dito sa House of Representatives, pero maipunto lang din natin nga para sa susunod na taon 2.037 billion pesos yung panukalang pondo ng Office of the Vice President. Noong 2022, yan yung huling taon sa pwesto ni Vice President Leni Robredo. Yung aprobadong budget noon ni VP Robredo ay nasa 712 million pesos para maikumpara lang din natin yung budget ng dalawang vice-presidente. Balik sa iyo, Monica. Rosalie, doon sa nangyaring pagdinig kanina, narinig natin na unprecedented itong pangyayaring ito. First time na walang dumalo na head of department or office ng gobyerno doon sa ginawang budget deliberations. Meron ba maaari, bukod doon sa pag hindi aproba, doon sa hinihinging budget ng tanggapan ng Vice Presidente, meron ba maaaring repercussion na matanggap ang kanilang tanggapan? Monica, yun nga ang isa sa mga recommendation ay i-hold yung budget ng Vice President o kaya naman ay bawasan ang budget ng OVP. Pero yung mga rekomendasyon na yan, conditional at depende yan kung aaprobahan yan ng mayorya ng mga kongresista dito sa House of Representatives. At syempre alam naman natin na bawat ipinapasa dito na panukala dito sa House of Representatives, dapat maipasa din yan sa Senate. At pag-uusapan yan sa Bicameral Conference Committee at lalagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So yung usapin kung mababawasan ba yan, mareretain ba yan, depende pa yan sa mga susunod na araw. Sa susunod na linggo kasi, uumpisahan na sa plenaryo ng Kamara yung pagdinig sa mga panukalang pondo ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Isa pa ito sa notable din, Monica, yung budget, panukalang budget ng OVP, yun yung natatandaan natin na kaisa-isang ahensya ng pamahalaan na hindi lumusot sa House Committee on Appropriations. Pero nang tinanong natin kanina is i-discuss na yan sa plenaryo ng Kamara.
Oh, walang tanong na lang, Rosalie, no? From 2.03, kung hindi ako nagkakamali, billion pesos na proposed budget, ang rekomendasyon na lang ay nasa 120 plus million, no? So medyo malaki yung naging tapyas. Paano nag-conclude, no? Paano nakapunta doon sa amount na yon ang rekomendasyon ay ibibigay sa opisina ng Vice President Rosalie? Actually, Monica, no, si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, isa sa mga membro ng Makabayan Block Lawmakers, ang nag-propose, ang nag-recommend na tapyasan nga yung budget ng OVP for next year at tanggalin ang lahat ng budget na inilaan para sa social services program dahil ang ipinupunto nga ng mambabatas duplication na ito dahil meron naman din mga social services program sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan kagaya ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, ganun din sa DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kung aalisin lahat ng ilalaang pondo sa Social Services Program ng OVP, 128 million yung pinopropose niya na masyadong mababa. Kung ikukumpara kasi natin yan sa huling budget nga ng OVP noong 2022 under Vice President Leni Robredo, 712 million pesos. Alam naman din natin na may mga kawani rin naman na naghahanap buhay o nagtatrabaho sa ilalim ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. So, yun pa lang yung particular na narinig natin na amount. Hindi natin alam kung may mga miyembro din ba sa majority block dito sa Kamara na magpo-propose o may iba pa na nais silang i-retain dun sa panukalang budget ng OVP para sa susunod na taon. Pero yung si Representative Manuel ang narinig natin kanina na merong particular na amount na gusto na i-propose sa Kamara patungkol dito sa proposed budget ng OVP para sa susunod na taon. Alright. Maraming salamat, Rosalie Cos, live mula sa House of Representatives. Round 3. Magandang gabi, Rosalie. Pinagbigyan ba ng House panel ang request ni VP Sara na i-terminate na yung pagdinig? June, walang balak ihinto ang House Committee on Good Government and Public Accountability kaugnay ng investigasyon na isinasagawa nila sa naging paggastos ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa mga nakalipas na taon. Katunayan, iimbestigahan na rin maging ang mga programa at proyekto sa Department of Education kung saan naging kalihim din ang Vice Presidente, partikular na yung mga programa at mga proyekto na may findings o Audit Observation Memorandum ang Commission on Audit o COA. Humarap sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability si Vice President Sara Duterte. Ang hearing ay kaugnay ng privilege speech ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano kung saan kwestiyon ng paggastos ng OVP sa mga nakalipas na taon. Gayon din sa inasal ng ikalawang Pangulo sa pagdinig ng House Appropriations Committee sa 2025 proposed budget nito noong August 27. Bagay na pinalaga ni VP Duterte. We have not done anything wrong. It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability, or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name and my office to prevent future political contests. Bago ito, tumangging manumpa si VP Duterte dahil hindi niya itinuturing ang sarili bilang testigo sa House inquiry. Sinuportahan ito ng kilala niyang kaalyado sa Kamara na si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag-o-oath. Wala po kayong rules sa resource persons. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. And in fact, can refuse to take the witness stand. Refusing to testify under oath sends a signal that there is something to avoid. If there is nothing to conceal, why not take the oath? If the Vice President refused to take her oath, we will respect that. Mariing itinanggi ni VP Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya at iginiit na politika ang nasa likod ng pagdinig. Gayunman, handaan niya siyang tumugon sa audit findings ng COA. Ayon sa pangalawang Pangulo, sa gitna ng mga pagtatangkang sirain siya, hindi niya papahintulutang maging subject siya ng investigasyong nakabatay sa itinuturing niyang walang lamang privilege speech. Pinahihinto niya rin ang House panel hearing. So, you may try to destroy me,
You can skin me alive and throw my ashes to the wind, but let it be known, you will find me unbowed. I will not allow myself to be subjected to an inquiry based on an empty privilege speech, just so you can attack me and do indirectly what you failed to do directly during the budget hearings. I therefore request this committee to terminate this inquiry for its clear lack of any proposed legislation or substantive matter for discussion. Pagkatapos ng pahayag ni VP Duterte, nagpaalam na ito sa House panel at umalis sa pagdinig. Sa panayam sa media, prelude umano ang House hearing ng nilulutong impeachment ng Kamara laban sa kanya. Kasi nagsabi na siya kanina, di ba? Determination of malfeasance, non-feasance, misfeasance. So, ibig sabihin, merong ginawang mali. Nagpa-practice sila kung ano yung kakagat sa impeachment. Kahit anong gawin nila, wala talaga kaming ginawang mali sa Office of the Vice President. Yan ang rason kung bakit ayaw pumunta ng mga tiga-Office of the Vice President at sinabi nilang ako na lang yung ipapadala nila. Naniniwala naman si VP Duterte na siya ang pinatutungkulan ni House Speaker Martin Romualdez sa pahayag nito ng buksan ng House plenary debates. May pinasaringan si Speaker Romualdez at iginiit na hindi ito tolerate ng Kamara ang hypocrisy at mga nagtuturo ng daliri gayong sila ang may kasalanan at gumagamit ng mali ng pondo ng gobyerno. Malamang ako yon dahil tinatanong ninyo ako ngayon about sa kanyang speech at sinasabi ko kung ano yung ginagawa nila ngayon dyan sa loob, yan yung inilarawan niya sa kanyang speech. O never again. Sa kabila ng pag-alis ni VP Sara ay itinuloy pa rin ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang pagdinig. Ang mga tanong kaugnay ng paggasto sa confidential funds ng OVP noong 2022, sinagot naman ng mga kawani ng Department of Budget and Management at Commission on Audit. Bahagya namang nagkatensyon sa pagitan ng ilang kongresista matapos igiit ni Sagip Parties Representative Rodante Marcoleta na dapat iulat din ng COA ang iba pang ahensya na may notice of disallowance sa paggastos ng confidential funds. Are you rebuking this committee? Why am I supposed to rebuke the committee? I am You not. have been saying things for a while. You have been rebuking this committee. You are saying that. We're not blaming the Vice President on this. I asked Honorable the Marcoleta, question. we I asked are the not question. blaming the right to suspend. 1 minute suspension is declared by the chair. Move to suspend. Bunsod nito, sinuspindi muna ng ilang minuto ang pagdinig. Gayunman sa sidelines, muntik pang magpang-abot sina Congressman Marcoleta at abang lingkod party list Representative Caraps Paduano. Pinigil ito ng mga kapwa nila kongresista. O June, pagkatapos nga ng pagdinig, nagkaroon din ng pagkakataon ang media na makapanayam ang ilan sa mga kongresista kabilang na ang chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, si Manila Representative Chua. At ganun din si Representative One Rider Party List Representative Rog Gutierrez. At pareho nilang itinatanggi ang mga impeachment allegations ni VP Duterte. Anila, wala silang naririnig kaugnay ng anumang impeachment efforts laban sa pangalawang Pangulo. June? O Rosalie, sa nakikita natin sa mga pagdinig diyan sa House of Representatives, may mga nag-iinit, di ba? Sabi mo, muntik pang magpang-abot yung dalawang kongresista. Tingin ba ni VP Sara, makikialam na si Pangulong Marcos sa gusot diyan sa House of Representatives? O June, actually kanina tinanong ng media si Vice President Duterte kung kakausapin ba nito ang Pangulo para mamagitan na nga sa nangyayari. Pero ang sinagot ng pangalawang Pangulo hindi niya personality yun na humingi ng tulong sa iba kahit mismo sa kanyang tatay na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinanong din natin kung naniniwala ba siya na may hand o meron bang kinalaman si PBBM sa nangyayaring mga hakbang dito sa Kamara laban sa kanya. Tumanggi na siyang sagutin yon at sabi niya sarcastic yung kanyang isasagot. June? Maalala mo, kanina, Rosalie, humingi ng 1-minute break si VP Sara at pumunta siya doon sa pwesto ni dating Presidente at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at doon din kay Congressman Marcoleta. Ano bang sinabi niya doon sa dalawang kongresista?
O natanong din yan sa panayam kay VP Duterte. At right after nga na igiit ni VP Duterte kanina no, sa pagdinig no, nandun pa siya, na hindi siya manunumpa o magtitake ng oath dahil itinuturing niya yung sarili niya na resource person at hindi witness sa ginagawang House inquiry, ay nilapitan niya si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ganun din si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta. At pareho niyang sinabi na wag na kayong magpaka-stress at kaya ko na ito. Yun ang binanggit niya sa mga tauhan ng media nang tanungin kung ano ba yung sinabi niya sa dalawang mambabatas. Kasi itong dalawang mambabatas na ito, kilala natin na kaalyado ni VP Duterte at kanina nakita rin naman natin na si Congresswoman Arroyo ay ipinagtanggol si VP Duterte doon sa kanyang stand na wag nang manumpa dahil nga isa siyang resource person at hindi witness. Samantalong ito naman si Sagip Party List Representative Marcoleta ay tinangkang pigilan yung pagdinig na ginagawa ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Meron pa bang mga susunod na pagdinig at iimbitahan pa ba nila uli si VP Sara bilang isang resource person, Rosalie? Oo, June, hindi ito yung una at huling pagdinig dahil meron pang ibang mga resource person na iimbitahan ang House panel kaugnay nga nitong issue sa paggastos ng pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung dadalo ba si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na pagdinig, ay pag-uusapan pa daw yan ng kanilang tanggapan. Maraming salamat, Rosalie Cos, nagulat ng live mula sa House of Representatives.